Wala, Walang tingin ko talaga. walang amor. Gahaman na lang sa kapangyarihan talaga yan. Alala doon sa mga sa tingin nila laos na mga Duterte, number 1 pa rin po si Tatay Digong, miski wala po siyang ginagawang pangampanya. Hindi po niya ginagamit ang kaba ng taong bayan para mamigay ng proyekto sa kahit kanino. Hindi po niya ginagamit yung pambili ng boto. Siya po nga ay nagsasabing ayaw ko na. Pero habang sinasabing ayaw ko na, lalong lumalakas yung hiling ng taong bayan na bumalik at tumakbo bilang senador. Pero Nababastos itong mataas na kapulungan ng ating Kongreso ukol dyan. nabababoy. Nabababoy. Oh. Masyadong team yung nababastos. Bubuwagin nga sila eh. Itong Hindi ko maintindihan bakit hindi pa nagpapakatotoo. Linabas na naman ni super ate ng Pangulo yung mga direktiba na nanggaling mismo sa tanggapan ni Speaker na inaatasan ang mga kongresista na mangalap na ng pirma at kumuha pa ng abogado sa kanilang mga distrito para masigurado yung 12% buong bansa at 3% per district. O alam naman natin nang siyang makikinabang dito dahil talaga namang atat na siya na maging chief executive ng country at dahil hindi niya kayang manalo sa isang eleksyon para presidente, senador nga, nabigo pa, gagawin na lang niyang sarili niyang prime minister na alam niya ang hindi mangyayari kung naririyan ng Senado. Kaya ang ginawa niya, ang ating baguhin na provision ng ating saligang batas yung joint voting ng dalawang kamara sa Kongreso kapag ang Kongreso mismo ang magpo-propose ng amendment sa ilalim po ng Constituent Assembly. Wika nga na ating mga hukuman dun sa krimen ng forgery kung sino nakinabang, siya po ay presume na siyang nag-forge. At pagdating dito, kung sino po makikinabang sa bribery initiative, ay talaga naman pong siya po talaga ang nasa likod nito. Alam naman natin na wala rin ginagawa ang Kamara na walang basbas o utos mismo ng Speaker. Ang aking panawagan lang sa aking mga kasama dyan sa Kongreso, ano ba kayo? Kayo ba'y utu-utu na talaga? Tapos na ang budget season. Naintindihan ko ng mga panahon na during the budget season, pag hindi kayo sumunod sa Speaker, baka wala kayong budget. Nasa inyo na po ang budget. Manindigan naman kayo, aba. Ang baho po nitong People's Initiative na ito, itong PI na ito. Nais niyo bang mabahira ng inyong pangalan? Nais niyo bang masama sa pagbaba, sa paglubog ng mga nasa likod nitong PI na ito? Ay, nako po, gumising na po kayo ha. Nandyan na pong eleksyon. Galit na po ang tao dahil iniinsulto ng mga nasa likod ng PI na ito ang katalinuhan ng Pilipino. Alaba, akala nila eleksyon, nabibili na nga dito sa Pilipinas. Ang gusto pa nila, bilhin tayo para baguhin ang kaluluwa ng ating gobyerno, ang ating saligang batas. Hindi po nila kilala ang tunay na anyo ng mga Pilipino. We are not for sale. Hindi lang po Dabaweños ang not for sale. The Filipinos are not for sale. We will die for this country. Bakit namin ibebenta ang aming karapatan para sa 100 piso? Bakit kasi hindi nagpapakatotoo? Alam mo, mas re-respetuin ko pa si Speaker pag inamin niya, ako yan, dahil naniniwala ako doon sa mga dapat baguhin na mga probisyon ng saligang batas. Dahil naniniwala ako, mas epektibo ang Parliament. Mas naniniwala ako na mas makakasagot tayo sa mga pangangailangan ng tao kung tayo Parliament. Pero habang siya ay hugas kamay, na alam naman ng lahat na siya talaga magbebenepisyo rito, lalong mawawalan ng tiwala ang taong bayan kay Speaker at sa Kongreso bilang isang institusyon. Bakit mo kami pinasara dito sa SMNI? Di ba? Dahil na-insulto ka doon sa tanong, ay tanong lang naman yun. Bakit hindi ka makipagdebate? Bakit mo ginagamit ang kapangyarihan para supilin ang mga walang kalaban-laban? Yun ang akala mo. Ang akala mo, palibasa kami, ay SMNI lamang. Hindi kami tatayo at hindi kami lalaban sa isang Romualdez na pinsan ng presidente. Nagkakamali ka. Dahil hindi lang po SMNI ang lalaban. Unang-una, narariyan po ang saligang batas na gusto ninyong babuyin na nagbibigay karapatan sa SMNI. At magkikita po tayo sa hukuman.
Napagod na po kami kakaantay kasi doon sa tinatawag nilang remedy dyan sa NTC. So kami na po sa pulso ng bayan ang dudulog sa Korte Suprema dahil hindi na po kami papayag na masupil 1 minuto pa ang aming karapatan ng malayang pananalita at malayang pamamahayag. At ipapakita po namin sa inyo na dahil sagrado nga po ang saligang batas ang magbibigay proteksyon sa aming mga karapatan at hindi kayong mga politiko. Antayin nyo lang po yan. At ipapakita namin kung bakit dapat gwardyahan at ipaglaban ang saligang batas dahil makikita natin na sa pamamagitan ng kataas-taasang hukuman, ang saligang batas ang siya talagang nagbibigay proteksyon sa karapatan ng lahat. Bakit kinakailangan magsinungaling na hindi ikaw yan? Alam naman ng tao, ikaw lang makikinabang dyan. Aminin! Dahil habang ikaw po ay papasinungaling dyan sa mga paratang na ikaw talagang nasa likod niyan, lalong nawawala ang tiwala ng taong bayan sa inyo po. With all due respect. Dahil kung talagang sa merito naman sa tingin ninyo, dapat tayo mag-isang parliament at burahin ang Senado, daanin po natin sa debate, sa balitaktakan, at hindi po dyan sa mga panunuhol. Attorney, sa tatlong pamamaraan ng pagbabago ng ating konstitusyon, tanging ang People's Initiative lang ang hindi dapat initiated ng Congress. Yung CONAS, CONCON, involved talaga yung Congress dyan. At nangyari, nababastos itong mataas na kapulungan ng ating Kongreso ukol dyan. Nabababoy. Nabababoy. Oh. Masyadong team yung nababastos. Bubuwagin nga sila eh. itong pahayag ni Ronald Bato de la Rosa, ang ating senador, nagsabi siya, nag-real talk siya, maraming lumapit sa kanya na mga kongresista din. At naiintindihan niya dahil survival. Dahil nga siguro, hindi ko lang alam, budget. Ginigipit ba? Kasi budget season nun wala silang budget. Maliban sa kanya, marami na rin nakapagsabi na mga mambabatas din. Bakit pa itatanggi? Alangan naman sila yung nag-initiate niyan. Alangan naman si PBA Party List Migs Nograles lang ang nag-initiate niyan sa Davao City. Si Migs, naku po. Siguro akala ni Migs magkakaroon siya ng love life pag siya nag-charter change. Hindi naman Attorney, may mga katalungan din ang kampo ng speaker. Kung totoo na merong suhulan na nangyayari, dapat magpakita ng ebidensya. Dapat magsampa ng kaso. Di ba nagsalita na nga ang Edsel Lagman na sa kanyang sariling distrito nagkaroon na ng suhulan at pinakita pa niya ang larawan ng mga pagbi-meeting ng mga kaalyado ni Speaker na ako Bicol Party List sa mga mayor ng Albay. Sila po dapat ang magdemanda kung talagang sila po ay siniraang puri ni Edsel Lagman. Magdemanda po kayo. Dahil kung hindi po, talaga mas paniniwalaan namin yung positibong aligasyon ng isang napaka-seasoned na veteranong mambabatas kesa dun sa negative allegation. Ganun po sa batas sa evidence. Positive prevails over negative. Mas mabigat yung nanuhol kayo sa inyong depensa na hindi kami nanuhol. Diba? Ganun po talaga ang batas. Dahil yan po ay born out of human experience naman po. So, ang hindi ko po maintindihan, bakit kinakailangan pang magsinungaling? Pagpakatotoo na po tayo dahil saligang batas naman ang ating pinag-uusapan. Daanin po natin sa merito, magdebate tayo. Huwag po yung ganyan na bibilihin lang ang mga pirma. Attorney, halimbawa, sa lahat ng mga niyan, may isa dyan, pwede na bang pagdudahan na marami dyan ang, halimbawa, may isa na, kasi di ba may panawagan din itong si Senador Joel Villanueva, ang COMELEC din, nanawagan din sila na kung hindi sila or mali ang kanilang pagkakaintindi or yung kanilang pirma ay hindi pala intended dun sa ayuda at yun pala ay para sa People's Initiative. Halimbawa, magsabi sila, mag-report sila kasi yun yung payo sa kanila, mag-report sa COMELEC. Pwede bang pagdudahan na yung may iba pa dyan na talagang totoo na alangan naman isa lang yung binayaran? Well, alam niyo po, nakasaad po doon sa desisyon, pangalawang desisyon ng Korte Suprema na dapat alam din ng taong bayan kung ano yung gustong baguhin na probisyon ng saligang batas. Hindi naman po sila nasa dilim kung ano yung binabago nila sa saligang batas. So, importante po talaga na malaman ng taong bayan ano yung probisyon na dapat baguhin at bakit.
Kapag ikaw kasi nanuhol, hindi mo na dinadaan sa eksplanasyon kung bakit dapat mabago ang probisyon ng salaging batas. Ginagamit mo na lang yung kagutuman na nasa tiyan ng taong bayan para isulong ang probisyon na makikinabang ang isang speaker dahil siya ay magiging from speaker to prime minister. Ayun nga nung nag-rehearse na siya sa Davos, tinignan na niya, ano bang feeling na maging chief executive ng Pilipinas? Sige nga, mag-feeling president nga ako dito sa Davos. O ayun, nag-practice na, abay nawiwili. Pero- Palibasa siya ngayon ang feeling president ng Pilipinas. Mantakin mo mga partners at mga kababayan. Nagsalita na po ang kanyang pinsan na presidente. Itigil yang panunuhol na pagbibili ng signature. Itigil yang pirma. Hayaan ng Senado na manguna. Anong ginawa? Hoy, insan, akala mo ikaw ang president. Ako ang may hawak ng purse. Ako may hawak ng national budget. Ako ang pinakapangyarihan. Ako ang masusunod, hindi ikaw. Presidente ka lang sa pangalan. Yan ba ang sinasabi niya? At sinuway niya ang sariling presidente na nagsabi, itigil na yung pirma na yan. Ngayon pa lang, feeling president na siya. Bakit ganun? PBBM, ikaw naman, alam mo naman, mahal kita. Ang problema, hindi na kami pina-e-ere, so hindi ko alam kung ikaw ay nanonood sa Free TV. Sana naman, may cable ka dyan sa Malacanang. PBBM, bakit ka naman pumapayag sa ganito? Na ginagawa ka lang tau-tauhan na iyong pinsan? Masyado ba talagang napaka-impluensya na iyong insan sa iyong buhay? Napapayagan ka mong insultuhin ka? Na baliwalain ang iyong instruction na itigil na yung pirma? Ano bang hawak ng pinsan mong yang sa iyo? Pero PBBM, kung ano man ang hawak niya, papaalalahanan kita. Ikaw ang binigyang tiwala ng ating mga mamamayan na depensahan ang ating saligang batas. Sinumpaan mong katungkulan yan sa harap ng Panginoon, sa harap ng iyong pamilya, sa harap ng sambayan ng Pilipino, that you will protect the Constitution. Huwag ka pumayag na gawin kang tau-tauhin na iyong pinsan na naging speaker dahil inendorso mo naman. Kung hindi naman dahil sa iyo, hindi magiging speaker yan. Bakit ka papayagang insultuhin kang ganito? Narinig na ng taong bayan kung anong decision mo. Tapos ngayon, babaliwalain? Kung ano man ang hawak niya laban sa iyo, magtiwala ka. 30 million Pilipinos ang nagbigay ng tiwala sa iyo. Re-resbakan ka namin. Dedepensahan ka namin. Kung ano man ang kanyang hinahawak laban sa iyo, huwag ka mag-alala. Tatanggapin namin kung ano yon. Pero sa ngayon, kinakailangan, protektahan mo ang saligang batas. Protektahan mo ang dignidad ng mga Pilipino na ang mga Pilipino ay hindi po for sale. Yan po naman ay sa punto de vista lang natin. Attorney. Dahil mahal namin ikaw, PBBM. Oo, attorney, bakit hindi na lang kaya mag-antay sa 2028 na election? Bakit ganito? Ito ba'y patunay na walang gusto talaga ang tao sa kanya at idadaan na lang niya doon sa paraan na baka makasingit siya? Kasi kung pagbabatayan natin ng survey, wala namang appeal. Wala, Walang dating, tingin ko talaga. walang amor. Gahaman na lang sa kapangyarihan talaga yan. At siguro sabi niya, 60 plus years old na ako. Nag-60th birthday na yan. Doon sa birthday niya na hindi na ako inimbita. Baka Sayang. baka may iwan pa kayo payong mo doon. Napakasarap pa naman ang buffet niya sa mga birthday niya dyan sa Shangri-La. No? Pero anyway, okay lang naman yan. Nagda-diet na naman ako, speaker, kaya hindi ko naramdaman na hindi mo ako inimbita sa iyong birthday. Okay lang yun. Attorney. Dahil violation of diet yan. Pero, ang punto talaga, bakit susuwayin pa ang presidente? Ang kapangyarihan mo naman, galing naman sa presidente. Wala ka namang mandato galing sa taong bayan. Ang mandato mo galing sa isang distrito out of 318 congressman. Iisa ka lang naman. Bakit gano'n? Napiling president ka na ino-overrule mo ang sarili mong pinsan? Wag naman po. Attorney, kamakailan, nagsagawa ng kilos protesta ang mga taga Davao bilang pagkundina nga dito sa People's Initiative na isinusulong po. Ngayon, bilang isang Juan de la Cruz o bilang isang Juana,
Ano ba, pwede bang habulin kung sakali man totoo si Speaker ang nasa likod at pwede bang magsampa ang mga ordinaryong Pilipino, magdemanda laban sa Speaker? Pwede po yan po ipaglabag doon sa Omnibus Election Code. Yung pamimili ng pirma para sa PI na yan ay pinagbabawal at pinapatawan po ng parusa. Alam mo yung ginagawa nila na namimilisan ng boto? They're flaunting the law. They're saying, makapangyarihan kami, we are above the law. Wala kaming pakialam kung anong pinagbabawal ng batas. Basta gusto namin, dahil gusto niya maging Prime Minister, gagawin namin. Papayag ba tayo niya mga Pilipino? Abay, gumising na po tayo, ha? Dahil kapag tayo pumayag dyan, baka mamaya burahin na lahat ng ating institusyon. Baka mamaya wala na rin niyang parlamento. Ako na lang ang hari. At ang feeling niya talaga, parang hari siya kasi naman, itong mga kongresista ko, mga kasama ko, over naman ang inyong SSB. Alam niyo ba yung SSB sa panahon ko? Sip-sip buto. Sobra naman kayo mga SSB, mga kaibigan ko dyan sa Kongreso. Tapos ng budget, manindigan naman kayo, kakaya naman kayo. Paano kayo uuwi sa mga distrito nyo? Na alam naman ng lahat na mali ang pinag-uutos sa inyo. O baka mamaya pati mga congressional seat nyo mawala sa inyo. Sige kayo, ha? Attorney, matindi po ang galit na haharapin ninyo. Kagabi, na-interview namin si Senador Ronald Bato de la Rosa at nasabi na nga niya na nakakuha na raw ng sapat na boto para dyan sa Davao City dahil nga nalinlang dahil sa ang isinangkalan ay ayuda na hindi tinanggihan ng mga ilan sa ating mga kababayan. Now ngayon, ang sabi, natanong ko naman kagabi, na yung nabanggit mo na nagkausap sina Senate President at Speaker at si Pangulong Bongbong Marcos at nabanggit nga na ititigil na yung People's Initiative. Nag-update ako sa kanya. Ang sabi niya, kung kayo ay nagtataka, lalo na ako, nagtataka rin ako, nasaan na yung sinasabi doon sa pagpupulong, which is nabanggit din ni Senate President Migs Zubiri. So ang nangyari, meron pang nagsabi na, di ba, marami ng mga natanggap na mga pirma, marami ng mga bayan, munisipalidad ng mga pirma ang natanggap ng COMELEC at hindi ito magiging epektibo kung wala pang petisyon. Di ba dapat hindi mo natatanggap yung COMELEC dyan? Considering wala namang petisyon, dinagdagan pa yung trabaho nila na dapat nakakonsentrate sila. Meron pa silang bidding para sa system na gagamitin. 2025 na ang midterm election, yet tumatanggap sila nito. Wala pa naman daw petisyon na formal para sa People's Initiative. Well, tama yung sinabi mo, no? Naisyak po ang mga senador. Dahil ang kwento pa ni Senate President Zubiri, mainit daw yung kanilang balitaktakan nung sila'y nakipagpulong kay Presidente nung araw ng Van de Honor. Pero kagabi nga po, kami po ay nakikiramay kay dating Executive Secretary Medialdea dahil pumanaw ang kanyang ina. Nakaratay po ang kanyang labi dyan sa Heritage, no? At ang libing po ay bukas, Wednesday, no? 8 o'clock in the morning after the 8 o'clock mass. Pero kagabi, nandun din si Senate President Zubiri at ang bida ko sa kanya dahil kasama ko naman yan sa Unity, no? Ano SP? Ano nangyari? Akala ba na nalinaw na? Akala ko ba nagsalita ng Presidente? Abay, sinuway ang Presidente? Sabi niya, oo nga So anong gagawin natin? Laban. Dapat lang dahil sila unang-unang buburahin kapag natuloy itong PI na ito, no? So, talagang lahat tayo in a state of shock. Bakit kaya feeling president si Mr. Speaker? Bakit siya feeling president na akala niya pwedeng baliwalain ang nautos na ng presidente? Ang sinabi na ng presidente, Senado, kayo nang manguna dyan. At gawin nyo na sa pamamagitan ng ordinaryong batas. Kasi nagawa naman natin yan pagdating sa Public Service Act. Lininaw naman natin na ang telecoms ay hindi kabahagi ng Public Service Act dahilan para mga dayuhan ay pwedeng mamuhunan dito sa capital-intensive na industriya ng telecoms. So yun ang mandato ng presidente. At sinasabi pa nga niya, ito nga po, dalawang mukha, double-faced. Na wow, ito'y patunay na merong pagtutulungan sa panig ng Senado at ng Kamara. Pero habang sinasabi niya na makipagtulungan ng dalawang kamara ng Kongreso para dito sa Constituent Assembly, hayun, patuloy ang pamimili ng mga pirma. Bakit po ganyan? Wala na bang sinseridad sa pamumuno? Wala na ba tayong kahihiyan? Wala na bang isang salita
wala na ba hong usapang lalaki sa harapan mismo ng ating presidente? Bakit ka ganyan? Ang ginawa pa nga ni dating presidente, bumuo pa siya ng constitutional, ano ba tawag doon? Commission ba yon? Na pinamunuan ng dating Chief Justice sa Puno, no? Wala naman magdududa sa kakayahan ni Reynato Puno bilang Chief Justice at saka isa sa pinakamagaling na mahistrado ng kataas-taasang hukuman. So binuo niya yung isang komisyon para mag-propose ng mga revisions kasi malawakang pagbabago sa saligang batas yan. So hindi lang yung kwentong kutsero, hindi lang yan para maging Prime Minister. Dinaan niya sa tamang proseso. Pero ang sabi nga niya, sinulong niya, gumawa siya ng pinakamagandang mga proposals, pero nang ayaw ng taong bayan, ay yan ang desisyon ng taong bayan. Iniwan niya. Dahil hindi naman yan prioridad ng taong bayan. No? Pero nandun po talagang bumuo pa siya ng Constitutional Commission, pinaglaanan ng pondo, pinag-aralan at idiniskas sa taong bayan. At ang napansin ni Presidente na talagang wala namang pakialam ang taong bayan dyan sa constitutional change na yan, hindi po niya ipinagpatuloy, hindi po pinilit, hindi po dinaan sa suhulan. I beg to disagree. Kaya kakabaka ngayon ako dito kung ano talaga ang magiging patakaran ng COMELEC dyan. Siya na nagsabi, wala pa kaming jurisdiction dahil wala pa kaming natatanggap na petisyon. Ibig sabihin, basura yung binibigay sa kanila. Papel lang yan. Kung papel lang yan at basura, bakit mo tatanggapin at bakit mo sasabihin na ministerial duty? Wala nga petisyon, wala ka pang jurisdiction, bakit magiging ministerial yan? Dapat diretso yan sa garbage can. Di ba po, sentido common, wala pang jurisdiction ng COMELEC kasi wala pang petisyon. May mga sangkatutak na papeles na dinadala. Anong gagawin dyan? Wala. Dapat itapon. Gawin scratch paper. Let us recycle. Ibenta natin sa mga bumibili ng papel lang hindi masayang. Dahil walang petisyon bakit sasabihin ministerial? Ang ministerial, wala pong choice kung hindi tanggapin. Kung wala kang jurisdiction, bakit magiging ministerial? Aber? Nako, hindi po atang magandang omen yan kung paano magiging buhay nitong charter change na ito. Sana wag naman po. Dapat yan talaga, diretso sa recycling. Wag na po natin diretso sa basurahan dahil sayang ang papel na galing sa puno. I-recycle na lang po natin yan dahil sabi nga niya, wala pang jurisdiction, habang wala pang petisyon, sentido common, hindi dapat tanggapin. Tsaka meron ding lumabas, di ba, May kanta, attorney? di ba, no? Ano? Hindi dapat tanggapin. Hindi ko kaya. Hindi, pwede, attorney. Pero di ba pwede. may lumabas na informasyon, attorney, na may nakaset na yung petsa? Oo, yan yung instruction sa Timeline. timeline, di ba? Submit your papers by January 12. Yun na nga. Pero nakabatay ba yan sa saligang batas, attorney? Wala yan sa saligang batas. Batas lang yan ng Panginoong Speaker. Pero di ba? attorney, kung talagang totoong People's Initiative yan, hindi agad-agad yan makakagawa siguro ng timeline. Hindi. Di ba? At saka hindi ganyan kumbaga, ka-well-funded. oo, di ba? ka-organisado. At saka kung People's Initiative yan, hindi bibilihin ng pirma, hindi lilinlangin ng pirma, tunay na nanggagaling yan sa puso at damdamin ng mga Pilipino. Sabi nga ni Senador Bato de la Rosa, mas malapit sa Politicians Initiative. Talaga naman politician initiative. Kaya nga, bribery initiative nga ang tawag dyan, di ba? Officials, pwede ba? Well, kasi dapat non-partisan ang mga barangay captain. Pero tanggapin ang katotohanan. Wala namang barangay official na non-partisan. Kapag barangay election ang naglalabanan dyan, ay yung magkalabang kampo ng politiko dahil sila yung sumusuporta. Bakit? Dahil inamin naman yan ni Presidente, naalala ninyo, ang importansya ng mga barangay officials ay pagdating sa eleksyon para sa mga lokal at nasyonal na mga posisyon, sila ang tagakuha ng boto. So naintindihan ko yung sinabi ni Yusek Balmusina na isa ding barangay captain dati dyan sa Trinity, Holy Trinity, no? At Holy Spirit ba? Holy Trinity na barangay. Tingnan nga natin. Tama, Kasi Holy binisita ko Spirit. yan. Barangay Binisita Holy ko yan nung ako'y tumatakbo. Malaking barangay yan. Isa sa pinakamalaking barangay yan. So tama siya. Dahil ang People's Initiative dapat manggaling sa taong bayan, pati barangay dapat hindi makialam dahil sa totoo lang, bagamat non-partisan, kuning-kuning ang barangay, lahat po yan, may tao po yan ng politiko. Kaya kung magkalaban ng mayor at ang congressman, depende ako sino amo nila. O magkalaban ng vice mayor at saka mayor, alam na naman natin kung sino amo nila. No? Kaya nga po, ang eleksyon ng barangay, napakamahal din dito. Pero may nagpopondo sa mga kandidato para barangay. So sa tingin ko, tama si Balmusina dahil
kung makikialam ang barangay, it will become also a barangay initiative. Dapat taong bayan lang talaga ang mag-initiative dyan. Pero siguro ang punto de vista naman ni Abalos, karapatan ng taong bayan yun. Kung sa tingin ng isang barangay official na karapat-dapat na baguhin ang saligang batas, karapatan naman niya yun para mamamayan, para humimok sa iba. So, yan po ang dalawang posisyon. Kailangan mas mataas ang secretary kaysa sa undersecretary, bagamat siguro naman, alam din ni Balmosino ang trabaho niya dahil minsan ay siya'y naging barangay captain. Tsaka, attorney, real talk lang din. Ang mga mayor, ang mga congressman, may mga hawak din yung mga barangay officials. So, kumbaga, madali nilang mapagalaw. Proxy election niya pag barangay elections. Sino mananaig? Sino pinakamaraming mga kongresista? Di ba? Si mayor, si congressman o ang oposisyon. Pasensya na po yung mga nagtatanong sa akin kung ano ibig sabihin ni VP Sara. Wala po akong authority na magsalita para kay VP Sara. Tinatanong ako kung ano ba raw ang ibig sabihin ni Inday Sara. Hindi ko pa po alam. Dahil ako naman, nabalitaan ko rin yan na sinabi niya yan at dahil hindi naman ako nagbibisaya, hindi ko talaga naintindihan kung ano yung sinabi niya. But ang sinabi niya, tatakbo siya sa susunod na eleksyon. Pero ang termino po niya hanggang 2028 bilang vice-presidente. So kung tatakbo po siya sa 2025, ibig sabihin, i-give up niya yung kanyang posisyon bilang vice-president na mukhang hindi naman po pwede o mangyayari dahil hindi po yan praktikal. No? Pangalawang pinakamataas na siya opisyali sa buong bayan, sa buong Pilipinas, sa buong bansa, bakit niya i-give up yan? No? So, bagamat wala po kong authority na magsalita para sa kanya, nung sinabi niya tatakbo sa susunod na eleksyon, mawawala po ang kanyang mandato sa 2028. Baka po, ang ibig sabihin niya, baka lang naman po, ako naman po ay, nagko-conclude para sa aking sarili, tatakbo siya sa susunod na eleksyon 2028. Ano ba kung po pwede yung pagtakbo ang posisyon? Hindi po siya pwede mag-re-elect as vice president. Bawal po. So, ang pwede niyang takbuhan ay presidente, pwede siyang tumakbong senador, pwede siyang tumakbong kongresista, pwede siyang tumakbo ng mayor, pwede siyang tumakbo ng vice mayor, or councilor ng City of Davao. Yan po yung mga possibilities na po pwede niyang takbuhan, or po pwede rin naman mag-marathon lang. Si 10K. VP. 10K. Dahil alam mo naman, nagpapapayat din si... Nag-hiking din yan, di ba? Nag-hiking din yan. No? So, yun po ang mga possibilities. Pero hindi ko po talaga alam kung anong ibig sabihin ni VP Sara at wala po tayong authority na magsalita para sa kanya. Alam niyo po, partner, sana yung mga kapatid natin sa media naintindihan pag ang sagot ko, I have no authority to speak. Kasi hindi na po ako tagapagsalita ng kahit sino. Pati yung kay Presidente Duterte po, hindi na niya ako spokesperson ngayon as citizen Rodrigo Roa Duterte. No? Pwede lang po ako magsalita doon sa mga kasong hinahawakan ko para sa kanya bilang isang abogado, pero hindi na po ako talaga tagapagsalita ng kahit sino. Pag ako po nagsalita ngayon, as citizen Harry Roque. At speaking of election attorney, sa pinakahuling survey, sa kabila po ng mga patutsada, mga banat, mga akusasyon dito sa mga Duterte, lalo na kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, number one pa rin attorney. Ang sa survey, itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagka-senador for 2025. Iyan po'y paalala doon sa mga sa tingin nila, laos na mga Duterte, number one pa rin po si Tatay Digong, miski wala po siyang ginagawang pangampanya. Hindi po niya ginagamit ang kaba ng taong bayan para mamigay ng proyekto sa kahit kanino. Hindi po niya ginagamit yung pambili ng boto. Siya po nga ay nagsasabing, ayaw ko na. Pero habang sinasabing ayaw ko na, lalong lumalakas yung hiling ng taong bayan na bumalik at tumakbo bilang senador. Pero kung ako po'y tatanungin nyo, bilang dating tagapagsalita niya, hayaan nyo nang pumamahinga ang ating Tatay Digong. Hindi na po siya bata. Pagod na rin siya. Napakatagal ng panunungkulan sa taong bayan ang ginawa niya. Mula pa nung siya ay piskal, vice mayor, mayor, kongresista, vice mayor at presidente. So, payagan na naman natin siya magkaroon ng panahon para sa kanyang mga apo sa tuhod. Dahil alam ko po, abay lokong-loko sa apo sa tuhod. Yung apo po ni Congressman Pulong, kinalolokohan yung half Japanese. Namit ko po yung apo niya na may asawang Hapon. Doon kami nagpunta ng Tokyo. Naghapunan po kami at sumipot po sa hapunan yon. Kaya alam ko, yun ang talagang kilalulukuhan ngayon ni Presidente Duterte na kasama niya sa bahay at kasama niyang matulog.
Ay, o nga pala, nakita rin kami ni Presidente Duterte nung kailan lang, no? Naku, napakaganda na nung kanyang anak na si Kitty, no? Dalagang-dalaga na, kolehiyala na pala. Nasa college na po, no? At mukhang mag-aabogado rin. So, dalawang babaeng anak ni Presidente ang magiging abogado, no? Si BP Sara at itong si Kitty, no? Samantala, attorney, dito naman tayo dahil di ba kung maalala mo, si Senator Tolentino ay nagbitiw bilang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Ngayon meron nang pumalit or pinalitan na siya sa katauhan ni Senadora Pia Cayetano. Alam naman natin itong Senate Blue Ribbon Committee sa investigasyon, isa ito sa mga nangunguna, attorney. Ano masasabi mo dito? Well, inaantayan ko na yung unang investigasyon ni Senadora Pia Cayetano. Ito po si Senadora Pia, kasama ng kapatid na si Alan, ay hindi po kabahagi ng mayorya. Ha? Sila po ay nasa independent block ng Senado. Hindi sila majority, hindi sila minority, siya po ay independent block. Siya po ay 1 year behind me sa UP College of Law. So palagi ko yan nakikita po. No? 3 taong kami nagsama dyan sa UP College of Law at alam ko naman po, alam niya ang batas. Titingnan po natin kung saan siya tututok. Pero ako sa Blue Ribbon Committee, dapat tutukan na kung nagamit ang pondo ng taong bayan sa pamimili ng pirma dito sa PI na ito, di ba? Mga PI na, di ba? Siya pala, attorney, ang kauna-unahang babae na naging chairperson ng makapangyarihang Senate Blue Ribbon Committee. Alam niyo po, inaabangan talaga kung sino magiging Blue Ribbon Committee chairman kasi nga po, nung minsan, yan po ang naging dahilan. Kaya sa kasaysayan ng Pilipinas, iisa lang po ang 4 na beses naging number 1 sa Senado. Dahil si Senadora Loren Legarda parang 3 beses lang, hindi niya nakopya yung 4. Bakit naman kasi? Kasi nga, 2 beses lang po pwede tumakbo ang senador tapos kailangan mamahinga. So si dating Senate President Joey Salonga lang po ang kaisa-isahan na pang-4 beses na number 1. At yan po ay dahil sa kanyang pangunguna sa Senate Blue May Ribbon sumpa ba, Committee. attorney, ang Senate Blue Ribbon? Hindi, well, yun nga naging call to fame naman ni Senator Salonga yan, no? Dahil siya ay naging Mr. Clean. Tinawag na Mr. Clean dahil sa kanyang pamumuno ng Senate Blue Ribbon Committee. Sana marami pang Mr. Clean ngayon, no? Ah. Wala no? Talagang lahat sila, gusto lang nila, pondo ng taong bayan, lapayin, di ba?